Inilibing na po ang ginang na pinaslang sa isang motel sa Maynila. Kabilang sa mga nagpunta ang 2 anak ng biktima na naging saksi pa sa krimen. Mula sa Manila North Cemetery, may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Sa kanyang huling hantungan kay Kylie Ann Baroca, ang ginang na pinaslang sa isang motel noong isang linggo. Bago ang libing, binasbasan muna ang labi ni Kylie Ann. Kasamang dumating ang ilang kaanak ni Kylie na di naiwasang maging emosyonal nang masulyapan nila ito. Dumating din ang 2 anak na lalaki ni Kylie kasama ang ilang kinatawan mula sa DSWD Manila na pansamantalang kumukupkop sa kanila. Ito ang unang beses na nakita nila ang ina mula ng insidente linggo ng gabi kung saan nasaksihan nila kung paano umano ito pinatayin ng kanilang ama. Sumasailalim pa rin ngayon ng 2 sa rehabilitation at counseling dahil sa trauma. Narito rin ang matandang mag-asawang tinirhan ng mag-iina sa loob ng 9 na buwan. Nauna na silang nagpahayag ng interes na kupkupin na lang 2 bata, lalo't di naman daw ito kinikilalang mga anak ng kanilang sariling ama. Ayon sa DSWD, pag-aaralan pa raw nilang hiling na ito na mag-asawa, pero sa ngayon, mananatili muna ang 2 bata sa kanilang kustodiya. Kahit wala na siya, huwag niyang pabayaan mga anak niya. Titingnan-tingnan niya pa din. Pero pasamantala, yung kaligtasan at yung kalusugan ng mga bata, yun muna prioridad natin ngayon. Magkakaroon muna tayo ng assessment dyan. Kasi titingnan natin yung parenting capability, yung kapasidad at kakayahan. Hindi porkit malapit na kamag-anak, ibibigay ka agad doon. Kasi may mga tao na nagmalasakit sa kanila noon na pwede rin natin pagbigyan na talagang sila mayroong kapabilidad. Maris, bukas ay magkakaroon ng case conference ang DSWD para may assess kung kaninong kustodiya nga ba mapupunta ang 2 bata. Maris? Maraming salamat, Rida Reyes.